Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2826 hanggang 2830. Sa loob ng kalahating buwan ng pagkakakulong sa cellar, walang nagawa ang Aaron para labanan. Sa kabaligtaran, siya ay napakatahimik. Ginamit niya ang oras na ito upang subukan ang kanyang makakaya upang palakasin ang kanyang sarili. Kahit na ang Aaron ay napakalakas na sa lupa, at kahit na walang kalaban, alam niya na sa malaot madali ay haharapin niya ang paghihiganti ni Linlong. Kung hindi niya palalakasin ang sarili sa panahong ito, mauulit ang trahedya, at sa huli ay mamamatay siya sa mga kuko ni Linlong. Ang pagbabalik ng oras ay nagbibigay sa Aaron ng pagkakataong makabalik. Dapat niyang samantalahin ang pagkakataong ito at gumawa ng buong paghahanda para sa pakikitungo kay Linlong. Sa panahong ito, maliban sa paminsan-minsang pagbisita ni Yanjun sa Aaron, halos walang ibang nagpakita. Ito ay isang bagay na inaasahan ng Aaron. Si Nangang Chenkyu ay hegemonic sa pamilya ni Han. Hanggat hindi siya pumayag, walang nang ahas na makita siya. Si Shi Jing ay pinatalsik mula sa pamilyang Han. Nang muling lumitaw si Yanjun, dinala niya ang pinakabagong balita sa Aaron. Si Shi Jing at Nangang Chenkyu ay tuluyang nag-away. Ito ang hindi inaasahang pagtutol ni Yanjun. Gayunpaman, mula sa pananaw ni Shi Jing bilang isang ina, ito rin ay isang makatwirang bagay. Hindi na niya mapapanood ang Aaron na nagdurusa sa hindi patas na pagtrato. Sa kabaligtaran, makatuwirang bumangon siya. Mas inaasahan na siya ay itataboy ni Nangang Chenkyu. Ang katayuan ni Nangang Chenkyu sa pamilyang Han ay hindi maaaring hamanin niya, isang manugang na babae na may banyagang apelyido. Bakit? Bahagyang sumimangot si Aaron. Paano mapaalis ni Nangang Chenkyu si Shi Jing sa bahay ni Han nang walang dahilan? May sinabi siya para sa iyo, na naging sanhi ng kawalang kasiyahan ni Nangang Chenkyu, sabi ni Yanjun. Nakataas ang kilay ni Aaron. Medyo nagulat siya sa ganitong uri ng pagbabago. Pagkatapos ng lahat, sa patnubay ni Nangang Chenkyu, tinanggap ni Shi Jing na si Hanjun ang sumusuporta sa pamilyang Han. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mayroon siyang ibang araw para magsalita para sa sarili. Mukhang may konting konsensya pa siya. Hindi naman siguro magandang bagay na iwan niya ang pamilyahan. Sabi ng Aaron, hanggang kailan ka mananatili dito? Iniwan ni Shi Jing ang pamilyang Han para sa iyo. Wala ka bang planong patunayan ang iyong sarili para sa kanya? Tanong ni Yanjun. Naghihintay siya ng Aaron na tigre sa labas ng kulungan noong araw na iyon, gusto niyang makita kung anong uri ng paraan ang gagamitin ng Aaron para sa kanyang pagpapatunay, kahit sa puso ni Yanjun, may gustong makita si Nangang Chenkyu na masakit na binhi ng panghihinayang. Si Nangang Chenkyu ang humantong sa sitwasyon ng pamilyang Han ngayon. Kung maaari niyang pagsisihan ito ay magiging isang masayang bagay. Sa mundong ito, hindi ko babaguhin ang plano ko para sa sino man maliban sa kanya. Aaron sinabi, at ang kanyang bibig ng kanyang, ay Ivory. Sino siya? Si Yanjun ay isang kahangahangang tao. Ang magiging asawa ko. Pagdating kay Ivory, isang banayad na ngiti ang makikita sa mukha ni Aaron, na siyang paggamot na hindi makukuha ng sinuman. Kinabukasan asawa. Kumunot ang noo ni Yanjun. Paano niya malalaman kung sino ang magiging asawa niya? O kaya naman, sa isip niya, may kakandidato na siyang asawa,
kaya masasabi niya ang mga ganoong salita. Hiniling ni Han Cheng kay Nangang Chenkyu na magkaroon ng manugang. Sa katunayan, gusto niyang makipaglaro sa mga babaeng nakabalat kayo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng parehong ideya ang Aaron. Lolo yan, kailan aalis si Han Jun sa pamilyahan? Tanong ni Aaron. Tagumpay na siyang pamayat. Kahit ako ay wala akong nakikitang problema kung hindi ko kayo kikilalaning mabuti, sabi ni Yan Jun. Malapit na, kapag dumating si Nangang Chenkyu para makiusap sa akin, oras na para umalis ako dito. Sabi ni Aaron. Sa kasong ito, sa unang araw na nakalock ang Aaron sa cellar, narinig siya ni Yan Jun. Bagamat hindi niya naintindihan ang dahilan, ipinakita ng Aaron ang siguradong hitsura na dapat ay mayroon siyang sariling plano. Kahit ano ang gusto mong gawin, hindi mo kayang saktan ang buhay nila. Nagpapaalala ng paraan si Yan Jun. Nagkibit balikat si Aaron at sinabing, mayroon silang 10,000 paraan para mamatay. Siyempre, hindi ko gagawin ito sa sarili ko. Huminga ng malalim si Yan Jun. Ang Aaron ay tila naging daan para sa pagkamatay ni Nangang Chenkyu at Han Jun. Bilang tagapag-alaga ng buhay ng pamilyahan, kailangan niyang itigil ang sitwasyong ito. Ngunit ngayon ay hindi alam ni Yan Jun kung saan magsisimula, dahil hindi niya mahulaan kung ano ang gustong gawin ng Aaron at kung paano ito gagawin. Dumating ang gabi. Si Han Jun ang nagkusa na tawagan si Yang Wanlin at gusto siyang makilala. Tuwang-tuwa si Yang Wanlin tungkol dito. Ngayon ay kailangan niyang umasa sa kakayahan ng Aaron na magkaroon ng mas malaking pagkakataon na maging pinuno ng pamilya Yang. Sa nakalipas na kalahating buwan, ang biglaang pagkawala ni Aaron ay nagparamdam kay Yang Wanlin ng ulirat. Ngayon ang Aaron ay sa wakas ay nagkusa na makipag-ugnayan sa kanya. Bagamat may mahalagang gagawin pa si Yang Wanlin, kailangan niyang itulak at makipagkita sa Aaron. Nagkasundo ang dalawa na magkita sa Molensi, kung saan iniligtas ni Han Sanchen si Wu Jin. Ito ay isang napakasikat na nightclub sa Yanshangjing. Halos gabi-gabi, maraming lalaki at babae na ayaw mapag-isa. May mga mahahabang linya pa ng mga eksena. Napakahirap para sa mga ordinaryong tao na makapasok. Tandaan, Aaron ang pangalan mo ngayon. Kapag tinawag ka ng iba sa pangalang ito, dapat mong tandaan na mangako, huwag magpakita ng anumang mga kapintasan. Bago umalis si Han Jun, hinawakan ni Nangang Chenkyu ang kamay ni Han Jun na may kaunting pag-aalala at sinabi sa kanya na ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Yang Wanlin pagkatapos baguhin ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi maiwasang matakot si Nangang Chenkyu sa kanyang mga kapintasan. Kung tutuusin, kalahating buwan na siyang nagpaplano. Kapag na-detect ni Yang Wanlin ang kanyang problema sa pagkakakilanlan, masasayang ang lahat ng nakaraang tagumpay. Lola, huwag mag-alala. Alam ko kung ano ang gagawin. Sinanay mo ako sa panahong ito. Tinapik ni Han Jun ang kanyang dibdib at sinabing bagamat hindi siya sanay na tawaging Aaron, upang makipagkaibigan kay Yang Wanlin, sinubukan ni Han Jun ang kanyang makakaya na umangkop dito. Ngayon ay napakasensitibo na niya sa tatlong salitang Aaron at halos makasagot sa unang pagkakataon, at saka, huwag kang uminom. Ang pag-inom ay nakakasama sa iyong kalusugan dahil bata ka pa. Patuloy na sabi ni Nangang Chenkyu, sa mga oras na ito ay mas hindi pa rin mapalagay ang kanyang kalooban. Tumanggo si Han Jun. Ayaw na niyang magsalita pa. Pagkatapos niyang tanggalin ang kamay ni Nangang Chenkyu, naglakad siya patungo sa pinto. Ang pasensya niya kay Nangang limitado si Chenkyu sa sobrang kalokohan ni Nangang Chenkyu, at hindi itinago ni Han Jun ang kanyang pagkainip sa magandang kalooban. Ito ang unang beses niyang pumunta sa isang nightclub, at magagawa niya ang gusto niyang gawin ng hindi mapakali. Nang dumating si Han Jun sa Molensi, matagal nang naghihintay si Yang Wanlin sa pintuan. Makikita mula rito na binigyang halaga ni Yang Wanlin ang Aaron. Bilang young master ng pamilya Yang, at maging ang pinaka-promising na tao na maging future head ng pamilya Yang, palagi siyang naghihintay kanya. Paano na kaya ang turn niya na maghintay sa kanya? Gayunpaman, handa si Yang Wanlin na magkaroon ng ganoong espesyal na kaso kapag nakikitungo sa Aaron. Kung tutuusin, kahit si Yang Bin ay binibigyang importansya ang Aaron. Paano siya magkakaroon ng anumang dahilan upang hamakin ang Aaron? Lauhan, sa wakas ay nagpakita ka na. Halos kalahating buwan na walang balita, masiglang sabi ni Yang Wanlin. Si Han Jun ay hindi masyadong umaangkop sa ugali ni Yang Wanlin. Kung tutuusin, mas mataas ang status ng lalaking ito kaysa sa kanya. Dati,
wala siyang qualification para makilala si Yang Wanlin, pero ngayon, si Yang Wanlin ang nagkukusa para batiin siya. Dahil dito, hindi maiwasan ni Hanjun na isipin, ano ang ginawa ng pag-aaksaya ng Aaron, sa hindi inaasahang pagkakataon ay maaaring hayaan ni Yang Wanlin na gumawa ng inisyatiba upang masiyahan. May mga pribadong usapin, ngunit naayos na. Sabi ni Hanjun, hindi ka pwedeng mawala ng walang dahilan sa hinaharap, kung hindi, mag-aalala ako. Let's go. Inayos ko na ang posisyon. You'll absolutely satisfied tonight. Si Yang Wanlin ay magiliw na umakyat sa balikat ni Hanjun at tinuturing si Hanjun bilang Aaron. Hindi niya ito napagtanto, dahil magkapareho ang magkapatid na hindi sila makilala ng mga tagalabas. Pagpasok sa Mullins, pinasisigla ng heavy bass ang adrenaline surge ni Hanjun. Si Hanjun ay hindi ang unang pagkakataon na pumunta sa nightclub, ngunit hindi pa siya gaanong nakakataas noon, at wala siya sa mood na gumawa ng anumang bagay ngayon. Ngayon ay tumingin siya sa isang babae sa ibang paraan, dahil pagkatapos makuha ang pahintulot ni Nangang Chenkyu, si Hanjun ay may kwalipikasyon na subukan ang ipinagbabawal na prutas. Diretso silang dinala ng waiter sa atek. Ito ang eksklusibong VIP na posisyon ng Mullins. Ang mga taong walang kakayahan sa pagkonsumo ay walang kwalipikasyon na umakyat sa itaas. At ang buong ikalawang palapag, 4 na direksyon lamang ng upuan ng card, ito ay upang payagan ang mga bisitang VIP na magkaroon ng sapat na espasyo, ngunit hindi rin makakasakit sa privacy ng bawat isa. Nangangahulugan ito na sa lugar na ito, maaari mong gawin ang anumang gusto mo, at hindi ito matutuklasan, at ang nightclub ay hindi makikialam. Lauhan, kung may makita ka ngayong gabi, sabihin mo sa akin na kahit anong klaseng babae, makukuha ko ito para sa iyo. Sabi ni Yang Wanlin kay Hanjun. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Hanjun. Ito ang magiging gabi niya para maging lalaki, kaya mahirap iwasan ang ilang tensyon at excitement. Hindi sapat ang isang pagtatantya. Nakangiting sabi ni Hanjun. Si Yang Wanlin ay nagpakita ng nagtatanong ng ngiti sa kanyang mukha at sinabing, nagyayabang ka ba o seryoso? Sa iyong edad, hindi ka nababagay sa labis na paggamit. Sa tingin mo ba mayabang ako? Kung meron mang good girl, please introduce me. Hindi na makapaghintay si Hanjun na sabihin. Para kay Yang Wanlin, na madalas nagmumulto sa mga nightclub, paanong hindi niya kilala ang isang grupo ng magagandang babae? May ganoong mga kinakailangan si Hanjun, at tiyak na matutugunan niya ang mga ito. Maupo ka muna, bubusugan kita agad. Pagkatapos ayusin si Hanjun na maupo sa upuan ng card, pumunta si Yang Wanlin para mag-imbita ng mga tao. Sa dance floor sa unang palapag, marami sa mga kakilala ni Yang Wanlin ang nagsasayaw. Hindi nagtagal si Yang Wanlin ay nag-recruit ng higit sa 10 dilag. Sa mga tuntunin ng figure, lahat sila ay ang pinakamahusay, at ang mabigat na make-up sa ilalim ng madilim na ilaw ay nagpapakita ng walang malaking problema. Matapos dalhin ang lahat ng kababaihan sa ikalawang palapag, ang hindi mapakali na puso ni Hanjun ay mas hindi mapakali, at ang mga babaeng ito ay napaka-aktibo malapit kay Hanjun sa ilalim ng pagtuturo ni Yang Wanlin. Nang makita ni Yang Wanlin ang maruruming kamay at paa ni Hanjun, naisip niyang sa wakas ay nahuli na niya ang libangan ni Aaron. Fletcher pa pala siya. Sa ganitong paraan, nagkaroon siya ng paraan para mapasaya ang Aaron. Gayunpaman, naaksidente pa rin si Yang Wanlin. Kung tutuusin, 14 anyos pa lang siyang bata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging mature na siya para magkaroon ng ganoong demand. Niyakap ni Hanjun ang isa't isa, at siya ay napaka hindi tapat sa kanyang mga kamay. Yung mga babaeng sanay na lokohin ng iba. Imbes na tumanggi, nag-cater din sila sa isa't isa. Lauhan, kung mayroon kang ganoong kakayahan, alisin mo ang lahat ngayong gabi. Ako ang mag-aayos ng hotel para sa iyo. Nakangiting sabi ni Yang Wanlin kay Hanjun. Iyan ang sabi mo. Seryoso ako. Seryosong sabi ni Hanjun. Natatakot akong hindi ka bumangon bukas. Tuwang-tuwa si Yang Wanlin. Hanggat kaya niyang pasayahin ang Han 3,000 at bayaran ang anumang presyo, maaari niyang tanggapin ito, hindi banggitin ang ilang mga kababaihan sa gabi. Malaking bagay na bigyan sila ng pera pagkatapos, at pera ang pinakakailangan para kay Yang Wanlin. Pagkaraan ng ilang sandali, isang binata ang pumasok sa card area ni Yang Wanlin. Sa pangkalahatan, ang mga bisitang VIP sa ikalawang palapag ay hindi maaaring makagambala sa isa't isa.
Kokontrolan din ng nightclub ang pagpasok sa card area ng ibang tao. Gayunpaman, walang staff ng nightclub ang binata para pigilan siya. Obviously, kakaiba ang status niya. Yang Wanlin, kailan ka napunta sa ganoong sitwasyon na nakipaghalo ka sa isang batang lalaki? Tumawa ang binata at sinabi kay Yang Wanlin. Tumangala si Yang Wanlin at ang kanyang nakangiting mukha ay natigil sa isang iglap. Wang Li, nagkataon lang na makikilala kita dito, mahinang sabi ni Yang Wanlin. Si Wang Li, isa sa 3 pangunahing pamilya sa Yanjing, ay ina po ng pamilya Wang. Ang kanyang katayuan sa pamilya Wang ay halos kapareho ng kay Yang Wanlin sa pamilya Yang. Siya ang susunod na henerasyon na may mataas ang pag-asa, at siya ang pinaka-maaasahan na maging pinuno ng pamilyang Wang. Ang 3 pamilya ng Yanjing ay magkakasuwato, ngunit walang gaanong kompetisyon sa dilim. Magkaaway sila sa isa't isa, natural na nagseselo sila, sa kasamaang palad, hindi ko alam, ngunit pumunta ako dito dahil narinig kong nandito ka. Sumimangot si Yang Wanlin. Si Wang Li ay sobrang pagsasalita na tila naghahanap ng gulo. Gayunpaman, hindi nag-alala si Yang Wanlin. Si Aaron, isang dalubhasa, ay naroroon. Gusto man ni Wang Lizhen na magkagulo, siya ang nagdusa, mukhang may kinalaman ka sa akin. Mangyaring sabihin sa akin kung ano ang gusto mong itanong sa akin para sa mahinang sabi ni Yang Wanlin. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Wang Li at sinabing, Yang Wanlin, ano ka ba? Nakikiusap ako sa iyo. Napakawalan Jia mo. Kung wala kang itatanong sa akin, bakit mo ako sinasadya? Gusto mo pa bang lumaban? Hinamon ni Yang Wanlin, kani-kanina lang, isang proyekto ng aking pamilyang Wang ang hinadlangan ng iyong pamilyang Yang. Hindi ako binigyan ng iyong pamilya ng Yang ng isang account tungkol dito. Tinawin natin ito ngayon. Sabi ni Wang Li, sabihin mo sa akin. Tiningnan ni Yang Wanlin si Wang Li ng masama at sinabing, kailangan pang magpaliwanag sa iyo ng aking pamilyang Yang. Ano ka? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!